So ito yung area na pinuntahan namin ka-TH. So dito ay makikita natin yung napakagandang mga marka. Based dito sa ating makikita, napakaraming mga bato. Pero dito mayroong isang bato na kakaiba na hindi katulad sa lahat. So dito natin makikita yung isang puno ng nangka o langka na tumubo doon mismo sa butas ng isang bato. Okay? So bihira lang yan yung mga ganyang klaseng Lapos to. pangyayari. Nangka eh, no? So ang butas na ito ay sobrang laki. Okay? So umabot ito doon sa ilalim. At saka doon sa ilalim, mayroon doong tagos yung kumbaga tagos yung butas na yan patungo doon. So ngayon, meron sigurong kumakain dito ng langka noon. And then yung butas nilalagyan ng mga liso. Liso yung tawag namin sa Bisaya. Buto. Okay, mga buto ng langka. Lapos mo to, no? Siguro doon nilagay sa may butas kung kaya Nangka niya ba? mayroong tumubo na langka dito. Okay? So kung pansinin natin maigi, Pistiranan niyo. ay ang possible na digging spot ay dito mismo. So sinubukan itong hukayin, test dig dito sa may harapan, Pansin niyo yan, yung parang may maliit na butas. Sinubukan na nila yung hukayin, test dig sa tupit, pero maraming bato. Okay? So hindi sila nakapailalim kasi maraming bato. At saka yung oras na kanilang nilaan dito ay kaunti lamang. Okay? May hukay na konti. Kasi yung butas na yan pointing down, okay? Hindi na siya nagtuturo sa ibang area. So dito na mismo sa ilalim ng bato na ito. Okay? So kung titinan natin ka-TH, yung plastada dito sa area, meron ditong big boulder sa ibaba. Tapos dito sa ibabaw, ito yung ating makikita. Okay? Kadalasan sa mga bato na man-made o nakadesinyo o sadyang ginawa ng isang tao, meron talagang naka-engrave ng mga kakaibang butas. Okay? Lalo na kapag yung area mo ay positibo sa item, ay kailangan talaga na busisiin ng maigi yung mga bato. Okay? Kasi doon sa ibaba, meron doong bato na sinubukan na rin hukayin. Doon sa kabila and then sa ilalim, maraming mga STE markers na nakuha. So yung history dito sa area na ito mga katis, napakaganda. Kasi meron ditong isang tao na nakahukay, nakakita ng mga antik ng mga kagamitan. And then ngayon, kanyang ibinaon. Kasi natakot siya. Baka anong mangyari sa kanya kapag kunin niya yung mga gamit na yon, mga lumang kagamitan, yung mga antik. Okay? So yung ginawa niya ay kanyang ibinaon. Okay? Ibinaon niya ulit sa lupa. Kasi siya ay natakot na baka yung bato na yon, yung item na nakuha niya, ay may mangyari sa kanya. Okay? O kaya kanyang ibinaon pabalik. So ngayon counters, binalikan yung area na ito, hindi na niya mahanap kung saan niya ibinaon. Okay? So nakalimutan niya. So yun ay mga antik na mga gamit
mga plato, baso, ganun. Mga luma. Okay? So itong area na makikita ninyo ngayon ay napakatirik. Okay, located ito sa may pinakatuktok ng bundok. Dito mo lang makikita yung napakagandang mga sign. Okay? Di lang dito mismo sa bato, meron din doon sa kabila. Diha gaw? Yung sa kabila counters, doon sa part na yun, doon natin makikita yung hukay nila katiits. So malalim na yung kanilang nahukay dito. Nasa around 7 feet. Pero natigilan. Okay? Dahil Active Japan. sa mga harang na malalaki, ito talaga yung mahirap sa paghuhukay kapag may harang na bato. Okay, dyan talaga kayo mabagalan. Okay? Kapag may harang, mahirap talaga yan. Kailangan talaga yung paglaanan ng oras para makuha yung harang na bato. Okay? So, naka-encounter na tayo yan, mga harang, mga lalaki, hindi maliliit. Pero isa sa mga mabisang paraan para makuha yung maharang na malalaking bato ay firing technique. Okay? Susunugin yung bato para mabiyak ng into small pieces. Okay? Bunag-bunot. So ito yung katiits. Tinabunan na nila Mga pilaon na gilaw mo na ga. kasi delikado baka may mahulog na mga hayop dito. So ito yung butas. Malalim-lalim na yan, mga 7 feet. Yun nga, pagdating sa lalim may harang, Kuan? doon na sila natigilan. Kuan sa Kasi mahirap talaga pag may harang. Kailangan niya ng ilang weeks bago mabalikan panggatong na marami. Okay? So, ganun talaga yung mga teknik, paraan para makuha yung harang. So, dito naman tayo sa kabilang area. Ito naman yung may spring. Okay, may spring water dito. dira na nakuha And gaw. then accordingly, dito binaon yung item. May history. May history itong area na ito. Tigning So ngayon yung naggumawa dito sa may tangki, meron silang nahukay na simento. Malapad daw, accordingly. So napakagandang sign na yun na dito sa area na ito, meron dito. Malapad yung simento na kanilang nakuha. Okay? So ano bang kahulugan yun katiits yung may malapad na simento? So isa sa mga meaning ng mga may simento na malapad, meaning yan, under na yung item, okay? Kung baga yun yung itinabo nila sa pinakaibabaw. Okay, simento. dahari de. Yan o. Oh, Okay. So dito mismo. Sa area na ito. So kung titingnan natin, meron siyang mga bato na malalaki. So, napakagandang area pa rin to katiits. Kasi alam naman natin na yung mga Hapon sa mga falls talaga sila paborito magbaon. Okay? Kasi ay sa may spring, okay? Sa may spring, sa may falls, yun yung mga paboritong pagbaunan nila. Kasi yung mga tubig na yan, hindi yan mawala. Kung kaya may ilang area na pinupuntahan natin, meron tayong makikita na mga spring water na mabaw ni gaw. may spring water na parang may taya. Okay?
Anong bang bining ng taya sa Bisaya? Taya, yung marang may bakal na nahalo sa ilalim na yung amoy ng tubig ay napakabaho, okay? So, taya yung tawag sa Bisaya naman dyan, katiits. And then yung kanyang amoy, kakaiba. So, possible na mayroong treasure box sa ilalim o mga bakal na kahon. Isa yan sa mga inilagay nila katiits kung kaya yung tubig na Puno ba nga ba? galing sa spring ay kakaiba yung lasa, may amoy. Kasi meron niyang mga bakal na nilagay sa ilalim ng tubig. Diri dito tudlo no? Okay? Positive. Maganda rin yung may tubig para hindi mainitan yung item na inilagay sa ilalim. Okay? Para hindi ma-damage. Malamig kasi yung tubig katiits. Then yung item ay kapag mainitan yan, pwede rin masira. Pero hindi naman ganun kadali masira kapag init lang ng araw. Oo. Nakakating no? Pero ito katiits, napakagandang area nito. May spring Gani, wala water, nila na saka katurang kabel positive lang sa naigo. detection. Kabera. So, ang maganda, may Wala history. na nila palalumig ayaw yun. Okay? Pero pag sabihin nating recovery, hindi talaga yan madali. Tsamba-tsamba lang katiits sa makakuha tayo ng item na 10 feet to 15 feet. Okay? Minsan meron ding mga pinapalo na mga rules para ibigay sa atin yung item. Pero pag hindi natin yan pinalo, possible na hindi yan ibibigay, okay? Meron din ganun, okay? So, ito, napakagandang area. So, mag-subscribe lang kayo katiits para makakita din kayo ng mga kakaibang sign tungkol sa Yamashita Treasure. Okay? So, ganun lang mga katiits. Kapara no? Maraming salamat.